Okay, makasama po natin si dating Manila Mayor Isko Moreno at itanong ko natin ano po ang kanyang obserbasyon dito po sa isinagawang peace rally ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo dito po sa Quirino Grandstand. Yorme, kumusta po kayo? Kylie, mabuti naman. Awa ng Diyos. Well, unang-una, salamat sa Diyos, yung mga kapatid nating galing pa ng as far as Ilocos Sur, Northern Luzon, Central Luzon, and Southern Luzon na nagtungo sa Maynila ay nakarating naman ng ligtas at maayos. Pangalawa, binabati ko yung mga nag-organisa, yung mga tao nating kapatid sa field na maayos yung pila, maayos yung sistema. Lahat po, pati parking. Pati parking, lahat. At siyempre, kami naman, kahit na kami mga taga-sanlibutan, in our own little way, tumugon kami doon sa panawagan ng Pangulo ng Bansa na si President Bongbong Marcos at panawagan ng ka Eduardo B. Manalo na tayong mga Pilipino, anuman ang ating relihiyon, dapat tayo nagkakaisa tungo sa kapayapaan. So yung pagpunta namin dito ay pagpapakita na maliit namin kaparaan ng makiisa sa panawagan na sana nga magkaroon ng kapayapaan at tugunan na lang ng mga leader natin, pagtuunan na lang ng pansin, ipagpauna yung mga mamamayan. Yun naman tingin ko siguro magandang adikain yun ng Iglesia ni Cristo at panawagan ng dalawang leader ng ating bansa. Kay Eduardo B. Manalo at Pangulo ng Bansa. Kaya kami, sama-sama rito. At matagumpay sa mga kapatid natin. Congratulations sa inyo. At natutuwa ako kasi ito pala, Kylie. Di ba, tapos na, iskerda na ako. Lalakad ako. Nakita ko yung mga kapatid. Dinadampot nila yung basura. Alam mo naman, Kylie, hindi kaila sa inyo. Talagang isang malaking hamon sa mamamayan ng lungsod ng Maynila ngayon ay ang pagdumi ng Maynila. Natutuwa naman kami, bagamat hindi sila taga Maynila, ipinagmamalasakit nila yung ating Kapitolyo ng bansa na inaayos, kinukuha nila yung kanilang mga basura at nilalagay sa tamang sisidlan. At siguro naman ay malinaw din po ang mensahe ng sa kabuuan po ng Iglesia ni Cristo na kanina ay naibahagi po ni Cardinal Tumanan na talagang kailangan sa panahon ngayon na magkaisa, iwasan na ang bangayan. At ngayong araw na ito ay nagbalik po ang sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. So siguro kayo niyo pa magkakaroon kaya ng pagbabago rito at sabihin natin medyo tinamaan ng kaunti yung ating mga politiko, particular po yung mga nasa liderato ngayon. Ayokong pangunahan yung gagawin ng mga iilang congressman. O lalo na yung particular, may mga congressman kami sa Maynila na miyembro ng Quadcom. Bahala sila. Sila'y hinalal ng taong bayan, ang pananagutan nila sa taong bayan. Kung ano man ang gagawin nila sa mga darating ng araw, I hope, ang maging pamantayan o pangunahing gagawin ay yung patungkol sa taong bayan, yung kapakanan ng taong bayan. Ngayon, kung hindi man sila, halimbawa, hindi sila nakinig, kanya-kanya naman tayo. We always face the music. Kumbaga, tingin ko, itong naganap na Rally for Peace and Unity na ito, na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo, ay isang bagay na nagpapatunay ng tunay na damdamin ng mamamayan. Kanina nga, nagkaroon naman ng reaksyon, ng timing dahil sa nagmosyon si Congressman Sandro Marcos at binakante po ang pwesto ng House Committee on Appropriations at aprobado po yan ng kapulungan. Malaking pagbabago yun. Binakante na po ang Appropriations Committee dahil sa... Kasi nasa rally tayo ngayon kanina, kaya abalang-abala tayo makipagkaisa sa pagkapayapaan. At marahil siguro dahil sa naman natin na nagkaroon po ng mga kontrobersiya at pagtatanong dito po sa 2025 national budget.
So marahil siguro naramdaman din po nila yung mensahe at nais na iparating ng peace rally ngayon ng Iglesia ni Cristo. Mabigat. Mabigat yung mensahe. Ang tawag nga natin yan kung di ako nagkakamali sa Latin, res ipsa liquitur. The thing speaks for itself. Lumabas ang taong bayan, gumastos ng sarili lang salapi, napuyat, napagod, bumiyahe, upang tumugon sa panawagan ng pagkakaisa. I think I rest my case kung ako sa kanila, sort of saying, makinig na tayo sa taong bayan. Apo. Hindi yung, lalo na kanina yung teksto, yung tagubilin kanina. Di ba? Yung, hindi ang katapatan ay sa kapwa politiko lamang. Dapat ang katapatan sa paglilingkod sa bayan ay sa taong bayan. Yan. Apo. Yan. Tingin ko yun Tama. yung mensahe na dapat tingnan ng isang institusyon o bahagi ng gobyerno ngayon. O, kasi, kita mo, kay presidente na nga nanggaling mismo yung bilin, di ba? Tigilan nyo yan. Wala yang kapararakan. O, wala yang bagay sa katataguyod ng taong bayan. Yun ang sinabi mismo ni Presidente. Nanonood ako kanina. And although napanood ko rin yun nung nakaraan, pero yun ang maliwanag na mensahe ni Presidente kanina doon sa bidyong napanood natin. Okay, sa panghuli at siyempre kanina panawagan po ng buong kaanib at ng Iglesia ng Cristo magkaisa dito po sa lungsod ng Maynila, Yorme. At siguro ano po ang inyong mensahe at importante ho magkaisa ho talaga para makamtan po yung hinahangad ng lahat na kaunlaran at kapayapaan ng lungsod. Well, sa ating mga kababayan sa lungsod, isa sa pinakamalaking kinakaharap natin ngayon na suliranin, maraming suliranin ng Maynila. No? Krimen and so on and so forth. Tingin ko itong agarang problema natin, yung problema ng basura. Siyempre, ayoko naman nangadugyot ang Maynila. Nabangon na natin minsan ang Maynila. Nakarecover na tayo. Tinutularan na tayo sa buong Pilipinas sa mga pagsasaayos para magkaroon ng kapanatagan ng pamumuhay ng tao sa Maynila. Ngayon naman po sa ating mga nanonood sa Tagalungsod, tumulong na lang muna tayo sa pamahalaan ngayon, sa kasalukuyan, na sinupin ng maigi yung ating mga basura tayo tumulong na lang po muna tayo. Magkaisa muna tayo na linisin ang ating kapaligiran. Kung hindi natin maasahan ng gobyerno, I think kaya nating asahan ang isa't isa sa pagkakaisa na maging malinis, maaliwalas at panatag muli ang pamumuhay sa lungsod ng Maynila. May awa ang Diyos, mga manamahal kong lolo't lola, mga nanay, tatay at mga batang Maynila. Konti na lang po, may awa ang Diyos. Magkikita-kita rin tayo sa finals. Sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon, at sa tulong ng Diyos at sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Lilinisin natin muli ang Maynila. Okay, Yorme, salamat po. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you.